Fake news alert! Video ni Zaldico laban sa mga korap na opisyal, peke at gawa lamang ng AI. Sa gitna ng mabilis na pagkalat ng impormasyon sa social media, isang babala ang inilabas ng mga fact-checker tungkol sa isang kumakalat na video ni dating Representative Zaldico. Ayon sa pagsusuri ng Rappler, ang video kung saan tila binabatikos nito ang mga korap na opisyal ng gobyerno ay hindi totoo. Ito ay isang deepfake o gawa lamang ng artificial intelligence o AI. Sa kumakalat na video sa Facebook at TikTok, makikita si Zaldico na nagsasalita tungkol sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Tila inaamin niya ang ilang mga anomalya at itinuturo ang ibang matataas na opisyal. Dahil sa seryosong tono ng video, marami ang naniwala at nag-share nito sa pag-aakalang ito ay isang expose o pagbubunyag mula sa dating mambabatas. Ayon sa fact-check ng Rappler, ginamit ang teknolohiya ng AI para gayahin ang boses at galaw ng bibig ni Zaldico. Narito ang ilang mga senyales na peking video ito. Hindi tugma ang boses. Ang boses sa video ay tila robotic at hindi tumutugma sa natural na pananalita ng mambabatas. Ang galaw ng bibig. Kung papanoorin mabuti ang pagbuka ng bibig ay hindi laging lapat sa mga salitang naririnig. Pinanggalingan ng video. Ang orihinal na video ay kinuha mula sa isang lumang panayam o briefing ni Ko. Ngunit ang audio ay pinalitan ng script na gawa-gawa lamang. Ang paggamit ng AI para gumawa ng mga peking pahayag ay isang mapanganib na paraan ng disinformasyon. Ginagawa ito para linlangin ang publiko, sirain ang reputasyon ng mga tao, o kaya naman ay gamitin ang isang issue tulad ng korupsyon para magdulot ng kaguluhan o maling hinala sa gobyerno. Maging ang Office of the Ombudsman at si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay nagbabala na rin tungkol sa paggamit ng AI sa mga kumakalat na video statement na may kaugnayan sa mga investigasyon sa flood control projects. Bilang paalala, huwag agad maniniwala sa mga video na nakikita sa social media, lalo na kung ang nilalaman ay sobrang kontrobersyal. Laging tingnan kung ang balita ay galing sa mga lehitimong news organization. Kung ang video ay walang malinaw na source o tila kakaiba ang galaw ng mukha ng nagsasalita, malaki ang posibilidad na ito ay gawa lamang ng AI. Sa panahon ng teknolohiya, ang pagiging mapanuri ang ating pinakamabisang sandata laban sa fake news. Huwag basta mag-click, mag-like, o mag-share. Alamin muna ang katotohanan. Sara Duterte, ghost students at milyong-milyong pondong nasayang binisto ng COA sa DepEd voucher program. Isang malaking kontrobersya ang bumabalot ngayon sa Department of Education o DepEd matapos ilabas ng Commission on Audit ang ulat tungkol sa seryosong irregularidad sa senior high school voucher program. Ang mga anomalyang ito ay naganap sa ilalim ng panunungkulan ni dating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Bakit nadadamay ang pangalan ng dating kalihim? Ayon sa ulat ng COA, ang mga nadiskubring anomalya ay nangyari sa pagitan ng school year 2022 hanggang 2024. Ito ang panahon kung kailan si VP Sara Duterte ang namumuno sa DepEd. Sa ilalim ng kanyang liderato, nakitaan ng COA ng matinding kakulangan ang sistema ng pagbabantay sa pondo ng bayan na nagresulta sa pagkawala ng milyon-milyong piso na dapat sana ay para sa mga mahihirap na mag-aaral. Ano nga ba ang nakita ng mga auditor? Sa ilalim ng SHS voucher program, nagbabayad ang gobyerno sa mga pribadong paaralan para makapag-aral doon ang mga estudyante. Pero laking gulat ng COA nang makitang marami sa mga binabayarang estudyante ay mga ghost students. May mga pangalan sa listahan na binabayaran ng gobyerno pero nang bisitahin ng COA ang mga school, walang bata at walang maibigay na paliwanag ang mga paaralan. May mga kaso pa na ang isang estudyante ay nakalista sa dalawa o higit pang paaralan ng sabay-sabay. Dahil sa dobleng singilan na ito, umabot sa mahigit 868,000 pesos ang agad na nakitang overpayment. Hindi lang yan, pinuna rin ng COA na sa panahon ni Duterte, mahigit 3,000 students na nag-aaral sa mga elite o mamahaling private schools ang nakinabang sa voucher. Ang tuition sa mga paaralang ito ay umaabot ng hanggang 317,000 pesos kada taon. Sa madaling salita, ang pera na dapat ay para sa mga batang hirap sa buhay ay napunta sa mga pamilya
pamilyang kayang-kayang magbayad ng mahal na tuition. Sinasabi ng COA na naging maluwag ang pamamahala sa pondo. Masyadong umasa ang DepEd sa mga report mula sa pribadong sektor tulad ng PEAC, sa halip na gamitin ang sariling database ng kagawaran para i-verify kung totoo ang mga estudyante. Ang kakulangan ito sa oversight o pagbabantay ang naging butas para sa korupsyon at maling paggamit ng pondo. Sa ngayon, ang bagong liderato ng DepEd ay nagsagawa na ng hakbang para linisin ang sistemang iniwan ng dating kalihim. Nagsampa na ng kaso laban sa 7 paaralan na napatunayang may ghost students habang 22 pang paaralan ang nasa ilalim ng investigasyon. Nangako rin ang kagawaran na hihigpitan na ang kriteriya para masigurong tanging ang mga tunay na nangangailangan lamang ang makatatanggap ng tulong pinansyal. Ang pondong inilaan para sa edukasyon ay dapat mapunta sa paghubog ng kinabukasan ng kabataan, hindi sa bulsa ng mga mapagsamantala o sa mga hindi naman nangangailangan. Mananatili tayong nakatutok sa isyong ito para sa transparency at pananagutan sa ating gobyerno. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan.
Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam ninyo lahat.